Eto na, bigla ang pangyayari. Senador Bongo nagmamakaawa na sa ICC, pumapalag-palag pa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, eto ho, mainit-init pa. Usapang Bongo muna tayo. Nako, ay kumusta na kaya itong si Bongo Lloyd, sapagkat mga kaibigan, ito ang kanyang matinding sinapit. Grabing magmakaawa na sa ICC, pumapalag ng grabe. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Nako, ay eto na mga kaibigan. Nako, ay ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon. Panoorin nyo po hanggang dulo ang vlog na ito, dahil dito mismo mapapanood nyo, matutuklasan, mapapakinggan kung paano magmakaawa itong si Bongo dito sa ICC. Ay biglang hinarang ho mga kaibigan. Eto ho, ayaw ko nang patagalin. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. Eto. Of the people he loves. Nanawagan din si De La Rosa na magpahayag ng suporta ang Senado sa House arrest ni Duterte. Sinigundahan niya ni Senator Bongo. Humiling siya ng dasal para sa dating Pangulo na nangihina na raw. Eto mga kaibigan, talagang ang susunod na ito kung paano ang mga galawan ni Bongo. Any reaction po bago tayo magpatuloy, mga kaibigan? Ano po ang masasabi nyo dito kay Bongo? Dahil dito ho sa kanyang mga ipapakita ay humihingi ho ng tulong. Yan, anong tulong ito? At nagmamakaawa ho sa ICC at hinarang ang ICC, mga kaibigan. Ito ho, para lubos nyo pong maunawaan. Ay sandali lang ho, bago tayo magpatuloy muli, kaunting padaan. Mayroong lumabas sa balita kanina lang, buhat sa News 5, sa Abante News, at marami na lang pong nagbigay ng balita na itong si Sara Mau Pusit Duterte ay nagbigay ho ng pahayag na natagpuan itong si Digong Duterte na wala na pong malay diyan sa isang higaan, mga kaibigan. But bukas o either mamaya ay ibibigay ko po sa inyo ang complete details nito. Padaanan muna natin itong kay Bongo, dahil kalalabas lang ng balita na yan. Alam nyo naman, itong 10 salita ni Sara Mau Pusit Duterte ay 11 ho ay walang tama at 12 ho ang drama. Di po ba mga kaibigan, mga pawa ipik? Ito mga mahal kong taga-subaybay, kung paano magpaawa din or humingi ng nagmamakaawa itong si Bongo. Ito po mga kaibigan. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin. Ano yung sinasabi ni Bongo? Nakikiusap sa atin at nagmamakaawa rin siya sa ICC. Tungkol dito sa kanyang binabanggit, ano ang gusto niyang ipunto dito? Humihingi siya ng suporta sa kanyang mga kasamahan at sa taong bayan. Ay nagmamakaawa siya, nagmamakaawan rin siya sa ICC, mga kaibigan. Nako, ay talagang lokohin mo ang sarili mo, Bongo Lloyd. Lumang tugtugin na yun mga kaibigan. Ito pa, para lubos po nating maunawaan, ituloy po natin itong mga galawan na sinasabi ni Senador Bongo Lloyd. Nagmahal po
sa bawat Pilipino. Pati raw sigo na babahala sa ginawa umanong welfare check kay Duterte. Tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, baka ginawa ang welfare check para siguruhing totoo ang sinabi ng defense team niya na hindi na fit to stand trial si Duterte dahil sa mga issue sa kanyang kalusugan. Hindi po Pag ganito mga binabalita at nandiyan no si Boy Corriente Marcoleta at pag nandiyan no si Bongo Lloyd at pag nandiyan din no itong si Bato, nako, ano ho ang aasahan natin dito? Wala ho tayong aasahan dito para sa ikaunlad ng ating Republika ng Pilipinas at kapakipakinabang ng taong bayan. Ang lahat ho ng mapapakinggan natin sa balitang pinapapalooban pag si Bongo ang gumaganap at alias Boy Corriente, ay yan ho ay pawang drama at ang gusto nilang ipunto ay masama ang ating gobyerno. Katulad ho ng mga sinasaad sa binabahagi ko po sa inyo. Kapakanan ni Digong Duterte, hindi po kapakanan ng taong bayan ang pinaglilingkuran nitong nabanggit kong mga pangalan. Ito ho, mga kaibigan. Welfare check Parang reality check ang ginawa nila. Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Samantala, lumutang ang dalawang pamilyar na apelyido Nako, ano? Kita nyo ho. Di po ba? Ginagawa daw para mapaikli ang buhay ni Digong Duterte. Diyan po sa Dahig, Netherlands. Ay talaga hong maikli na ang buhay na yan. Dahil dyan tayo lahat papunta sa pagtanda. Ay kahit ako ho tayo. Pagtanda natin, ang daend po natin ay papunta sa uling antungan. Kaya lang ho, hindi po sabay-sabay. Ba't ang pinapakala to, ba ito? Tingnan nyo ho. Pinapaikli daw ang buhay ni Digong Duterte. Ano ba naman ito? Akala ko ba mag-resign ka ba to? At saka po natin talakayan si Bato. Dito muna tayo kay Bongo. Mga kaibigan, na maliwanag naman ho, diyan sa ibinahagi ko sa inyo, na itong si Bongo ay humihingi po ng tulong sa taong bayan na kung pwede daw ipagdasal natin na makalabas ng kulungan itong si Digong Duterte, dahil ito ho ay mahal lahat ng taong bayan. Huwag mo kaming isama dyan, Bongo Lloyd. Hindi namin mahal itong si Digong Duterte, dahil ang minamahal namin ay yung taong ika nga po ay karapat-dapat mahalin. Wala sa qualification o hindi qualified sa standard ng aking mahal na taga-subaybay, at kahit ako ang magmahal kay Digong Duterte dahil sa kanyang pag-abuso ng kapangyarihan noong siya ay panahong nanunungkulan pa. Ba't nandyan ho yung aming pagpapatawad? Sa kabila ng pagpapatawad na yan, kailangang managot din siya kung ano ang dapat panagutan sa legal na proseso. Datapuat nandyan po siya sa Dahig, Netherlands, na deserve niya na ikulong diyan at kasuhan hanggang mahatulan ng beyond reasonable doubt guilty. Kung ilang taon man, iyan makukulong. Ngayon ho, ang sabi ni Bongo, liliwanagin ko ho, siya ho ang umaharang sa ICC. Hinaharang ni Bongo ang ICC sa mga anong hakbang na ginagawa ngayon para na sa ganon ay makalabas itong si Digong Duterte na malabuyo ho yan sa katotohanan. Nandyan ho yung pagmamakaawa niya sa taong bayan. Ang sabi niya, tulungan natin ang dasal. Naku, hindi kami magdadasal para mapauwi sa Pilipinas yan. Magdadasal kami para na sa ganon harapin niya at na sa ganon pagdating ng tamang panahon ay mahatulan siya ng karapat-dapat. At siyempre, ang sabi ni Bongo, humihingi siya ng tulong sa kapwa niya, mga senador at taong bayan. Nako, drama pa! Sanlay ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.